Katotohanan sa alitan di umano ni Rica Peralejo at Heart Evangelista at ang reaksyon ni Rica dito. Pinag-uusapan ngayon online ang tungkol sa post ng dating aktres na si Rica Peralejo sa kanyang social media account patungkol sa naging pagpuna niya sa aktres at global fashion icon na si Heart Evangelista. Iniisip tuloy ng mga netizens kung may alitan ba silang dalawa na hindi na ibabalita sa internet o sadyang galit lang si Rica dahil sa pagiging matagumpay ni Heart sa larangan na pinili niya ngayon bilang trabaho niya. Nilinaw ni Rica Peralejo na hindi niya hate si Heart. "There's no reason for me to hate somebody like her. I can hate a lot of people but not her." Nagkamali lang daw ng intindi ang mga netizens sa konteksto ng kanyang post at inakalang may galit siya sa aktres. Ayon kay Rica, nagbabahagi lang siya ng katotohanan sa mga nakikita niya versus sa nakikitang ginagawa ni Heart bilang kanyang trabaho ngayon. Ang nangyayaring realidad kasi ng buhay ni Heart ngayon ay hindi naman realidad na maaaring mangyari sa buhay ng ibang tao. Ayon sa ilang parte ng kanyang deleted post ngayon, para maging Heart E levels, ang ganda natin is not only to Ivy ha. It is also those little unseen things. Yung hindi siya napupuyat kakaalaga ng anak. Hindi siya nagluluto. Di naghuhugas ng pinggan. Hindi siya nagbubuhat ng mga bagahe. Hindi natutulog sa substandard materials or places. In short, hindi siya nahihirapan like most of us. Dagdag pa niya, "This is not a critic of Heart or celebs kasi work nila yan na maging maganda. Pero dapat ilugar natin sa realidad natin so we don't suffer from false comparisons. Huwag sana nating hingin sa mga sarili natin to be like them when we really do not have the same realities. They do this as a part of their job and because they can afford it, and we don't. That doesn't make us less, but it sure helps to be real." Sinabi ni Rica na marami ang nagbigay ng kanilang reaksyon nang mabasa siyang nagsabi na hindi tayo ka-level ni Heart. Pero ang nais niya lang talagang iparating sa mga followers at sa mensaheng kanyang ipinost ay magkakaiba ang buhay ng bawat tao at hindi lahat ay dapat ikumpara ang sarili kay Heart. We don't have the same jobs and income brackets, so we cannot just expect ourselves to have the same level of everything. Mapaganda, bahay, etc. Kasi nga they have the choice to preserve themselves the way some of us don't. Also yung comparison daw ng nahihirapan. I hope nabasa nilang false comparison nga ang sinabi ko. Hindi nga dapat. Because theirs is a different kind of hard. We might not even like their hard versus ours. Nilinaw ni Rica na ang kanyang mensahe ay tungkol sa pagkilala sa iba't ibang realidad ng tao sa kanilang buhay. Sinigurado naman niya na hindi niya pinupuna ang ginagawa ni Heart. Bagkus ay nirerespeto at mataas ang tingin niya sa trabaho ng aktres. That was not a post against Heart because she is one of the most unique na personalities we have from the Philippines. I love her. I am also grateful that her openness to pursue beauty has gave the license to many of us also to find their own version of that as well. Nagbigay din siya ng paalala sa mga netizens na hindi dapat sila magalit sa kanya dahil tiyak na na-misunderstand siya ng mga tao. Dahil dito marami pa rin ang nakaunawa sa kanya at naka-appreciate na nagbigay ito ng oras para ipaliwanag ang ginawa niyang post. If nandito kayo from Reddit para magalit sa akin, stop, take a deep breath, and know that I don't hate Heart. Dahil sa pangyayaring ito, kinailangan tuloy ni Rica na isulat muli ang kanyang post para mas maintindihan ng mga taong makakabasa ang kanyang gustong sabihin. Hindi rin naman niya nais iparating na walang paghihirap na naranasan si Heart sa kanyang buhay. At hindi rin naman ito perpektong tao. Pero kahit na baguhin at isinulat niyang muli ang post niya, mas maraming tao ang hindi na nakaintindi rito. Ang masakla pa rito ay marami sa mga ito ang nag-akusa rin sa kanya na tila minamata nito ang pagdaan ni Heart sa ilang miscarriages. Pinasinungalingan nito ni Rica at sinabing alam niya ang pinagdaanan ni Heart dahil siya mismo ay nakaranas na magka-miscarriage noon at 3 beses niya itong pinagdaanan. I miscarried myself 3 times, so I know the pain and I know how hard it is. So I can't ever go there and say that, you have an easier life because you don't have a child. At para naman tapusin na rin ang iniisip ng mga netizens at bago pa ito mauwi sa hindi magandang pangyayari,
Nabasa ang maikli pero sweet na comment ni Hart sa post ni Rika. Aniya, "Don't worry Ate Rix, matagal na tayo. Love you always and always." Sinamahan din niya ito ng mga heart emojis. Matapos na mabasa ni Rika ang comment ni Hart, natouch siya sa ginawa ng aktres at nagpasalamat din sa pagbibigay sa kanya ng oras para mag-comment sa post niya. Nakakaiyak yung sagot, "Love you always too. Thanks for taking the time." Kung inyong maaalala, hindi lang ito ang mga issues na kinailangang kaharapin ni Rika. Dahil nga very active siya sa social media, kung saan niya inilalabas ang kanyang mga saloobin at opinyon. May ilang mga paksa na rin ang ipinost niya na hindi naman nagustuhan ng mga netizens na nakabasa. O di kaya ay ang pagsagot niya sa mga haters niya. Isa na riyan ang tungkol sa mga issues ng LGBTQIA+ community. Matatandaan na may isang netizen ang nagpahayag ng pagkainis niya kay Rika dahil sa pagsuporta niya sa kasapi ng komunidad. Nagkaroon din ng pagkwestiyon ang netizen sa mister nitong pastor. Diretsahang sinabi ng netizen na na-turn off siya sa ipinapakita nilang mag-asawa. Kung na-turn off ang netizen kay Rika, mas na-turn off si Rika sa kanya dahil sa very demeaning nitong reaksyon sa mga kasapi ng LGBTQIA+. Hindi raw katanggap-tanggap na sabihing they should not exist. Itinuturo raw ng Bible ang truth and love, kaya hindi dapat husgahan ang isang tao base sa gender identity nito. Nabasa rin ang komento niya sa kontrobersiya na nakapalibot sa opening ceremony ng Paris Olympics, kung saan nakita ng ilang Kristiyano na nakakasakit ang ilang bahagi ng pagtatanghal na ginawa ng ilang mga performers. Ngunit nilinaw niya na hindi siya personal na nasaktan bilang isang Kristiyano. Naihalin tulad kasi ang Feast of Dionysius sa Last Supper. Ani Rika, "No matter how much I look at it, hindi naman Last Supper yung effect sa akin. And here are the Christians being so outraged and honestly, this makes the Christian faith talaga look unthinking and unreasonable. Reacts before thinking, enraged before understanding. Others then would automatically think the faith is for fools. And the saddest part is I cannot blame them." Dahil sa mga karanasan sa online hate, ay nagbahagi ang dating aktres ng mga realisasyon tungkol sa pagharap dito. Alam niya na maraming tao ang maaaring mag-hate sa kanya, pero hindi rin ito magiging pangmatagalan dahil may iba silang pinagkakaabalahan sa buhay. "I am not the center of the world. I am only a very small part of this world. Too many things going on to fixate on what I did right or wrong." Mga ka-showbiz peeps, anong masasabi nyo sa ating kwento ngayon? Just type in your thoughts in the comment section below.